Nabalitaan mo ba yung ano? Yung ano? Yung tungkol sa isang attorney na tumatakbo ng vice mayor. Yung in-expose niya yung vulnerability meron naman tayong surprise guest. Ng COMELEC. Paupunin na natin si Dr. Asyok. Ito ang gustong-gusto ko dito. Biglang nanunurpresa to. Surpresa tayo. Good morning, our Dr. Asyok Basandani. Good morning, Doc. Pogi naman ito. Poging-bogi talaga ito. Pogi talaga yan. Ay, sinabi mo. Walang kaduda-duda. Doc Asyok, may request ako. Pogi yan, pogi. Pwede bang isuot mo ulit sandali yung salamin mo? Gusto ko rin. Bago dahan-dahan. Yan. Tapos dahan-dahan mo tanggalin. I just call to say, Hindi, partner. Alam mo, timely yung pinag-uusapan natin. Kasi kung pagdating sa mga technology, may alam, may siyempre. Oo naman, si Dr. Asyok may makukuha tayong opinion dyan. Ayan, ito yung tungkol kay Attorney Harry. Basta sa Attorney Harry. Kumakandidatong vice mayor sa bayan niya yan sa Isabela. Hindi po. Yung isang attorney, bata-bata pa siya. Bata-bata pa. Idinimanda siya ng COMELEC at there was a threat of disbarring him. At saka yung kanyang cancel yung kanyang lisensya as a certified public accountant. Ito po dahil sa sabi nga niya IT expert ako. Nakita ko kung ano yung kahinaan nung machine na gagamitin natin sa eleksyon. That the said machine can be hacked, sabi niya. Ayan, ang akin lang naman para sabihin ko sana na ito yung vulnerability nito. Kailangan ayusin natin para matiyak natin na naka-safeguard yung paggagawa natin ng eleksyon. Mukha yatang hindi naging magandang kanyang approach. At ayun, dinimanda siya ng COMELEC. There was a threat na ipapadisbar siya at ipapaalis yung lisensya niya as a certified public accountant. Attorney Harry Respicio. Si Attorney Harry Respicio. Bata pang abogado ito Well, alam mo, I cannot somehow disagree kasi yung kanyang oral argument regarding this issue, partner, isa kasi siyang IT expert. Yes. Hindi lang siya IT expert, legal rin siya, legal expert din yan kahit paano may tinapos he knows at pumasok siya sa isang firm at ang kanyang main task is audit ng system ng mga ng mga ginagamit ng mga computer kumpanya para sa ganun ma-check nila yung vulnerability na binabanggit natin. In-expose niya yon as such para sa ganun maiparating sa COMELEC. Unfortunately, nung nandoon nga sila sa COMELEC, hindi siya masyadong nabigyan ng pagkakataon na makausap ng maayos nung kinwestiyon niya ang integridad nung makina when it comes. At ang bottom line ng kanyang question na Dr. Asyok is that ang mga makina ba ng COMELEC hindi ma-hack. Kasi as long as, sabi nga niya, yung ACM, yung Automated Counting Machine, counting machine ay nakakonect sa internet, pwedeng pasukin ng hacker. Yes. So yun lang naman ang kanyang gustong iparating. Huwag niyong i-connect kasi nasa rules pala ng COMELEC while the implementation is ongoing, while the vote is ongoing, hindi nakalagay doon at I should say it is stipulated there na dapat nakakonect sa internet. Yun ang ayaw niya kasi once na pwede ka parang pasukin ng yan. Maghapon yan yun ang kanyang yun ang kanyang argumento. At yun ang kanyang obserbasyon na posibleng pasukan ng hacker yung automatic counting machine. Yun. Wag lang i-connect. Dr. Asyok. Yes, my dear. Yung microphone niya, partner. Saan yung microphone ni Doc? So itaas natin. Yun. Okay na. Yun, naririnig ko na. Okay. It's nice to Una see sa you. lahat, please allow me to greet our viewer and listener ng Energy FM 90.3. Magandang umaga po sa ating lahat.
at lalong-lalo ng ating presidente. Presidente Ka-Insyong. Ang ating paborito ng yung Pangasinan, yung mga magagaling na mga kanta. At siyempre yung aking brother, J. Oriles, saka atin yung engineer. Si Joel. Engineer Joel, magandang umaga. Boksingero po yan, boksingero yan. At siyempre yung atin, hindi ko na kailangan kakalimutan si atin manager. Sir Chris. Chris. Kaya nagpapasalamat ako kay Jay. Pagtawag ko, wala nang tanggi kundi on this part. Sabi niya, come on. And join with us. Pero alam mo, natutuwa ako kay Engineer Joel. Binaliktad niya yung pangalan mo. Ikaw nagiging J. Oriles. Siya naman nagiging Insyong. Malakas ang mata nito. Mabuti yung pangalan ko, hindi niya nilagay na Mayor Belin Pandan. Tama po, no? Yung mga, alam mo mga viewer, natataranta, dati gwapo si Jay, ngayon mas gwapo na si Jay ulit. Bigote pa, oh. Yan ang coffee break natin. Yes. Okay. Tsaka, alam mo, Jay, tsaka si Brother Insyong, tungkol sa tinatanong mo sa akin tungkol kay Attorney Harry. Ang opinion ko lang minsan, hindi ba yung mga young age, just newly graduate, minsan excited sila, minsan hyper sila, hindi nila pinag-iisipan ng several times bago nila na mag-attempt yung kumilik. I agree. I believe naman yan na may opinion din siya, pero the way he present is parang too much excited, too much in hurry. Sana before you give this opinion in publicly, you should approach to the respected COMELEC office and talk with those good people and explain your side. Alam mo yung parang pag ginawa mo na publicly, you are trying to kill the mga ability ng mga COMELEC, parang lumalabas, sila yung mga haka-haka. Alam mo, sila ang nagbibigay sa atin sa mga halal na mga itong election. Yes. Sila ang authorized ng agency from our national government. Kaya kailangan due respect to our national government na inassign ng COMELEC to choose the right candidate at bibigay naman nila yung serbisyo nila sa taong bayan naman dito sa Pilipinas na yan. I cannot disagree. Kaya I believe naman yan si Attorney Harry, hindi pa naman tapos. Lack of communication, lack of dialogue. At saka alam mo, minsan, young age, tapos yung pangalawang barkada, kakilala, nagsuksug. Ang kala niya, pag nilabas niya na publicly, yung hacker, ganito. Yes, may punto siya. That's right. Pero we should respect yung, rather than showing publicly the evidence, talk directly with the COMELEC office, and I'm sure they have the same feelings kung na-discover nila yung puntos ni Attorney Harry at magbibigay ng napakagandang yung kinabukasan ng atin yung mga sa election time sa mga atin yung mga candidates. I'm sure they will appreciate and they will give it to him full respect and honor naman yan. I was also thinking, partner, no, at Sir Ashok, baka kasi tama yung sinabi mo, very young and very witty. Agresibo yan eh. Very young, witty na isang attorney. Parang nakita tuloy ng iba. Ito lang po ay red flag, ano, kasi parang nakita, nagkokot siya ng attention because he was also running for a position as vice mayor of their town, Isabela. Actually, Brother J, what I can suggest to our great and good attorney, approach to your mga teachers, yung mga nagturo sa ng law. I'm sure the best candidate to teach him and to guide him is teacher. Yung mga nag-aaral siya sa law. Like yung anak ko naman, di ba nag-aaral sa law? Alam mo ang mga advisors niya, puro mga judges siya ka mga attorneys. Kaya yung anak ko naman, alam naman niya kung ano ang tamang batas. Hindi yung kailangan yung sarili, yung opinion mo, ilalabak mo at lalatak mo naman sa lamesa, ito ang dapat mangyari. That is your opinion. But our law, there are lots of mga rules and regulations. There is lots of mga yung mga law books na hindi niya na mabasa. Bata pa. Kailangan dapat sapat ang panahon ng gagawin niya sa pag-aaral. May nalagtaw siya ng isang mga contents doon na hindi kailangan publicly
yung approach, kundi approach directly to the concerned person or concerned agency. Yan lang yan ha. I'm sorry kung sakali si Attorney Rookie medyo ma-disagree sa point ko, but this is my opinion. I'm not demanding or I'm not suggesting. I'm just giving my opinion. Talk to the direct person to whom you have a problem. Sa COMELEC naman yan, siguro may problema siya sa isa, dalawa, tatlo sa mga Isabela. Pero yung mga international, yung mga inter-agency na COMELEC, babanatan mo publicly, that's a character assassination. Tsaka malaking gulo ang ibubunga niyan, if ever. Kasi it will cast doubts sa bawat kandidato na lang. Di ba? Yes, tama po. Buong bansa yan. You are putting the credibility of this coming election into, di ba? Oo, kasi what if ang oral argument niya is baka ma-compromise? Yes. What if nanalo siya? Ayun nga. What if nanalo siya? What if nanalo siya? Sabi niya, hindi na compromise, hindi na ha. So it was, I therefore then conclude, so sabi niya sa dulo na wala akong nangyari po dahil nagkaroon ako ng ganito pong oral arguments or else hindi po ito mabobrought up. No? Yes, Brother Jay, we have 150 million people, the respected Filipino, and I'm sure we have almost about 85 to 90 million mga voters. Diba? Yung mga voters naman yan, yung mga 85 to 90 million voters, masasaktan rin sila. Oo naman. Sa mga opinion, yung dalawang tao, walang kinalaman ng mga public, pero masasaktan sila pag nabasa nila yung contents at yung binabanatan sa comment. Tsaka magkakaroon ng doubts at tsaka pagkagulo ng isip. Alam mo, yung kandidato lang, tsaka yung mga supporters niya, of course, masakit na yan. Di ba ang kasabihan, Brother Ensyong, umiinom ka ng kape. Ang doubt mo may nahulog ng langaw. Ay inumin mo ba? Tinignan ko tuloy yung kape. Ganito rin yan. Yung opinion mo, it should be your opinion to the COMELEC direct, not to the public. This is the way I look. Yes. I'm sure that great young attorney will realize his mistake, and he will approach and he will, alam mo, the simple word, I'm sorry, I'm still young, and I need your guidance. That's it. Wala na kailangan na mahabang usapan. Siguro tama yung yung concern niya, pero the way he presented this argument, yun ang nakita mabuti. Alam niyo, Insyong and Dr. Ashok, yung oral argument ni Attorney Respicio, Harry Respicio, it will answer pagka nagkaroon ng actual lang sana. Yes. Baka pwede nating subukan yung actual na pangyayari. Okay, i-open natin ang ACM. I-open natin ang ACM. Tignan natin yung vulnerability nito. Since sabi niya, alam niya. Pag naka-on. Sige, i-on ninyo yan. Itong laptop ko, gagamitin ko. Tingnan mo, mapapasok ko yan. Kung in private, makikita nila yon. And I think sa dami rin naman ng mga commissioner dyan sa COMELEC. Meron at merong mga may konsensya dyan ay sandali. Babantayan nila yun. Yes. Yun without even alarming the people. Correct. Kasi kung sabi ko nga, kung isang lugar lang ang pupuntirehin ng mga hacker, ibig sabihin nun, meron talagang gustong sumira dun sa tao na yun. Yes. For that matter. Kaya kung sakali man pong nationwide, napakaraming automated counting machines yan, partner, kung sakali man, Baga-baga. Ang dami-dami nun. So, ang sinasabi pa sa oral argument nga yan, na sinasabi niya na merong mga, kung merong pong masamaang ugali at meron siyang tinatawag na source code para pasukin ang isang automated counting kung meron siyang posibilidad na mahawakan niya yan, tinitignan ko lang, partner, sino bang mga nagbabantay dyan? COMELEC. Ang watchers ng mga bawat candidate. At plus mga teachers na nag-training din. Di patayin lang natin ang, alam mo, yung automated counting machines, I myself nakita ko na. Kahit wala pong internet yan, papasok mo yan, magka-count siya doon. Magka-count siya, parang basketball Correct. Magka-count na yan. So, ibig sabihin, yun lang naman ang argument niya, pagbigyan ninyo, tignan natin kung talaga bang meron para once and for all makas yung doubts ng mga taong bayan. Because at the end of the day, the final decision will be from the COMELEC. COMELEC itself. You know, brother, let me share my feelings, yung sa Smartmatic, bawat buto, paglabas nila na yung form, pinapabasa nila sa'yo. Pinapakita nila sa'yo, ito ba yung mga pangalan na sinulat mo? So, yung credibility ng mga teachers at saka mga watchers at yung mga din yan, ibig sabihin,
sabay-sabay, Comelec, watcher, tsaka yung mga teacher, yung character resignation na ginagawa mo na 3 agencies. Pangalawa naman yan, I believe, yun sa mga aspiring candidate natin itong Vice Mayor ng Attorney Roque, alam mo yung mga, not Harry Roque, Attorney Harry Respicio. Okay, Attorney Harry Respicio. What I can say to him, only very simple suggestion, yung mga atin yung mga magagaling na mga politicians sa mga Isabela, yung mga mayors and yung mga governors, congressmen, magagaling sila doon. Ask the opinion before you attempt. I'm sure they can guide him. Isabela is one of the peaceful place naman yan. Nakikita ko naman yan yung they are respecting the mga Comelec. Kaya lapit na lang siya sa isang veteranong politician at hihingi siya ng mga advices. Yun lang ang masasabi ko. Kung dito siya sa Pangasinan, kahit hindi siya tatawag, pupuntahan ko na sa bahay niya. Ako na magdadala na yung kape. Try ko para mag-inom kami dalawa. Magkwentuhan kayo, ma-advise mo ng mahigi, no? Alam mo naman, pakialamero naman ako. Sakali, di ba? Siyempre, kung may nakita ko na mali, you don't have to invite me to say. I will directly say. Alam mo naman, I'm a good observer. Pag may nakita ko na mali, yung paglilihimin mo at tatago mo na sa yan, makakasakit ka ng hindi mo alam. Yung tinatago mo sa dibdib mo, hindi mo nilabas. Kung tama yung opinion ko, pag mali, pag-aralan ko muna. I will ask my family kung tama ba ako or mali. I will ask my good friends kung tama ba ako or mali. Bago ako mag-approach at magsasabi. Anong magandang lesson na natutunan natin dito ngayon? You may have a brilliant idea. But it's not always as brilliant as as early as pwedeng ipasambulat mo na lang sa taong bayan na may problema ang isang institusyon. Ganun kasimple yun. Or else, magkakaroon ng boomerang yan. Ay, chaotic yun. Oo, it would have a boomerang. Ang ganda ng idea, pero somehow, you should also open your thoughts, your hearts and mind sa iba pang mga ideya na baka makaapekto at pwedeng makatulong sa'yo. O, diba? Lalo't ang tinira mo isang napakalaking institusyon. Oo. Na siya pa naman ang magiging pangunahin ngayon. Ngayon. Sa Mayo 12, eleksyon. Okay. So, tignan natin. Hindi naman natin sinasabing hindi maganda yung ideya niya. Napakaganda nga kung tutusin. Mali siya. Hindi po. Pero yung the way, kung yung approach. Paano niya ibinigay pansin doon sa concern. How he presented his oral argument, yun lang nagkulang siya doon. Sabi nga ni Dr. Asyok, ipinablik niya kagad eh. Yun ang masama. Para tuloy humingi siya ng public attention. Yes. Okay. Dr. Asyok. Yes, can you allow me to greet my... Yes, of course. Alam mo, atin yung author ng Anli Serbisyo, ang ating minamahal na Mayor Bilinti Fernandez. Magandang umaga, Mayor. At magandang umaga atin yung Team Bilin 2025. Sana sisikapin nyo, ikutin nyo ng mga 31 barangay, ibigyan nyo ng pansin at focus sa mga nangangailangan. I'm sure Mayor Bilin is doing. Pero kailangan yung mga atin yung mga Team Bilin, iikot sila ng todo-todo, times 2, times 3, parang malalaman yung mga atin yung mga taong bayan na Dagupan kung ano ang plano nila sa syudad na Dagupan. Yun lang yan. Kaya lahat ng ating kaibigan ko sa Dagupan, yung mga viewer and listener, once again, magandang umaga. May gustong mag-hello sa iyo, sir. Sino? Basahin mo. Say hello. Sino yan? Ay, naku, yung anak ko. Kausap ko lang ng kanina. Alam mo yun, itong anak ko naman si Reggie para naman yan. Gusto ko ikaw talaga magbasa para makita niya. Alam mo, wala akong masabi. Napakamatalino, napakamabait. At stick to one. Stick to one. Siyempre, alam mo sabi niya sa akin, Ninong, pag ninong ko stick to one, alangan naman ako magiging stick to two. Kaya, good follower. Reggie, magandang umaga. Stick to one ka, katulong na ninong mo. Kaso maraming ninong yan. Hindi, alam mo, ang kaganda naman kay Reggie, whatever he's doing, before he do, yung alam mo yung pag nanumpa ka sa church na ikaw ang ninong niya, lumalapit siya, nakikipag-usap at nakikipaghingi siya ng mga advices. Yan ang isang bagay.
proud naman ako sa itong anak ko. Kada pag may ninong. Anong payo mo? Advice. Alam mo, yan sana hanapin ni attorney Harry Respicio. Yung ninong niya. Respicio, lapit na lang sa mga ninong niya. Katulad ni Reggie. Kaya I'm sure, lulutas yung problema niya. Kaya I'm sure, the COMELEC institution is a great institution naman yan. They will give him benefit of doubt and the chance naman yan to continue his journey to serve as a Vice Mayor of the Isabela. Okay. Ato, Dr. Ashok, gusto ko talagang makuha ang wisdom ng ninyo regarding this issue, regarding naman sa nangyaring ano ko, international ako ngayon, partner. Yung pakikipag-usap ni President Volodymyr Zelensky kay Trump, ano po ang nakita ninyong resulta ng hindi maganda nilang meeting nung February 28? Yung view ko yung view mo as very simple lang ganito yan. Nag-invite si President Trump sa atin yung Ukraine President. Yung Ukraine President naman yan, the way he dialogue, maybe in their respective countries sa Ukraine, they can, kasi alam mo yung like sa Pangasinan, di ba matigas yung bibig natin? Ganito din yan, sa Ilocano sobrang ang smiling face. Ganito din, benefit of doubt kay yung President ng Ukraine, yung pananalita niya naman yan, parang sanay na sanay siya. Tsaka yung uniform na suit niya, talaga yun ang suit niya lagi. That's right. Talaga, alam mo yung parang binitbit yung pagka-uniforme na pagpunta niya sa... Yun na narinig ko sa interview, yung observation ko, yung unang question is about the uniform. Hindi siya na-comply na yung protocol ng mga White House. Pangalawa naman yan, yung nagsasalita, hindi pa tapos, pumasok. So kahit na magandang opinion niya, medyo na kasi si President Trump, I believe naman yan, he's one of the humanitarian hero. He want to stop this war. Kaya alam mo, napakaganda. Kaya siya tumawag naman sa Ukraine President naman yan. Yung pagtawag niya, parang dalawang bansa, mananahimik naman yan. Alam mo ba, dalawang bansang away, pati tayo apektado. That's right. Alam mo yung yung mga lifestyle natin, each and every Filipino, each and every, not only in the Philippines, worldwide, everybody suffering. Yung tataas na gasolina, pag tataas na crudo naman yan, yung alam mo yung lahat ng mga activities chain reaction sa mga whole day, yung nangyayari sa buhay mo, automatically tataas. Dati budget mo 2,000, okay ka na sa ED. Ngayon pa noon, hindi na kaya 2,000. Hindi na. Yung alam mo yung percentage na increase ang salary mo is about 3 to 5%. Pero yung atin yung mga pera, yung the value na pera natin yan is about 10 to 12% yung mga inflation rate. Paano natin kaya ma-control yung deficiency? Kaya ako, I agreed with President Trump. And he is doing a great job. What he promised to the worldwide, he will bring peace. Each and every sector. I second the motion. Kaya nagtaka ako You third the motion. Kasi no, I close the nomination. Yan ang tamang president. Alam mo si President Insyong, hindi na kailangan yung second motion. I close the motion. I third and close the nomination. Si Engineer Joel na lang ang makikipag-close na lang ng motion. Bago na tong si Ronnie na to. Si Panggang Ronnie na yung kasama natin. Naku, nakarating tayo sa abroad. Alam mo, magandang issue po yan. Kasi maganda yung sinasabi ni Dr. Ashok. Connected din sa interest natin because ano man yung nangyayari dyan sa mga malalaking bansa na yan, apektado talaga tayo. Domino effect. We are also dependent to some of their products. Precisely. And now allow me to say something in addition. Brother Jay, I'm sure you will agree with my point. See, President of the Ukraine, after what happened in White House, immediately when he left, his mga good observer and good advisor advised him about stop the war. Immediate. The next day, his volume and his face reaction, automatically he agreed what the President Trump is asking from him. That's nice. The next day, the press released, what did he say? He is willing to sit and he is willing to end the war. That's nice. That's a good sign. Yes, Dahil sa pinalaya siya sa White House, kung yun ang kapalit,
saludo ako kay President Trump. Sinaktan mo para magising. Yun na nga, mabuti na nga ginawa ni President Trump. Alam mo, I believe naman yan, pag bisita mo, hindi mo kailangan palalayasin. Pero alam mo, tayo, yung mga Pilipino, iba yung hospitality natin, yung mga Amerikano. Ang Amerikano on this part, banatan niya. Yung sa atin mga Pilipino, kung bisita natin mali, instead na nagagalit tayo, alam mo ginagawa natin. Bahala ka sa buhay mo. Sige. Tama ka. Yan ang suot mo, maganda yan. Yan ang pananalita mo, okay yan. Natindihan na kita. Bahala ka sa buhay mo. Pero tingnan mo, doon, hindi katulad ng mga Pilipino, the great Filipino. Worldwide, number one country is the Philippines because of the hospitalities. Yes. Proud to be a Filipino. Yan ang masasagot ko naman yan. Kaya, utang na loob po sa bawat Filipino, kung ano man kaya ko naman yan, I will extend my helping hand, every sector. Di ba? Di ba? Tama yun edi nagising siya. Teka, mukha yatang talagang malinaw. Puro gira kasi. Nobody wins at war. Everybody is losing part. Oo naman, may namamatay sa magkabilang part. Yes, nobody wins. Nobody wins. Brother G. Yes po. Nalulungkot ako, dalawa kayo nagka-coffee ako, hindi. Dito ko ba si Rico po? Nakakasama ako sa coffee break. Kaya parati lang. Parang alam mo, actually kanina pagising ko, naalala ko si Jay. Nakakalimutan ako ni Jay. Sabi ni Madam, Kanchan, inom ka muna ng kape, ha? Sabi ko, hindi, doon muna ako. Kaya, baka yung antukin pa ako sa mahabang pag-uusapan natin. At coffee break, para mababang pagsasama natin. Oo. Ito nga si Rico Ford pinag-ano na natin kasi namalingke. At sana magustuhan mo yung ating pananghalian mamaya. Walang problema. Ano ba yung tahong? Kumakain ka ba ng tahong, Dr. Ashok? Hindi naman bawal sa'yo. Hindi ako kumakain na tahong, pero magpapapakain ako na tahong. Hindi ba sabi nila, inom ka? Hindi. Magpapainom na lang ako. Hindi. Magpapapakain na lang ako. Kasi bago ko makalimutan yung ating yung board member, BC Bentanilla. Nagdalaw yata na isang araw medyo late. Akala ko nakalimutan niya ng dalaw dito. I think parang last 15-20 minutes yata yung dumating, naghabol. Mabol naman. It's never, yung kumpare ko. And he is a deserving candidate naman as a board member. And I'm sure naman yan, he will be receiving another chance to serve the 3rd district. It's better late than nothing at all. Yeah. Yun. At least naman siya. Nagpunta naman siya dito at nag-attend ng ating tapatan kasi marami talaga nag-aantay noon, di ba? Yes. Anyways, isa pa sa mga issue, Dr. Ashok, kapansin-pansin ngayon yung pagtaas ng heat index sa Dagupan, heat index due to climate change. Napaka-importante ng mga puno, no? Yes. Ano po ang point of view ni Dr. Ashok sa nangyayari ngayong climate change? Actually, Brother Jay, I believe tama yung sinasabi niyo. Malapit naman tayo sa dagat. At luckily, I think 2 weeks ago, I think last Sunday, pumunta ako sa one pavilion. Nagdala ako ang akin mga members ko sa temple, mga Danrangkar, yung mga Indian community, almost 200 Indian community na dala ko. Luckily, ako ang gayon ng presidente ng Guru Nanak Indian Sikh Temple. At dinala ko yung 200 na mga atin yung mga kababayan, parang tulungan nila tayo maglinis ng yung area ng yung one pavilion area. Kasi may gagawin ng pelikula rin doon. Plus, pag yung alam mo nandun ka sa one pavilion, pagtapos, ang titignan mo, dugyot sa harap, pangit naman. At pinangako ko kay Mayor Bilin, matching grant. Matching grant, ibig sabihin, yung maglalagay tayo ng mga puno ng mga niyog, side by side. Not only in that area. Sa mga areas na kailangan natin yung mga puno, I will give matching grant to our city of Dagupan. Parang makakaroon tayo ng after today, magtanim tayo na today. It does not mean na today makakaroon tayo ng relaxation. We will wait for certain period. And I'm sure, very soon, we will control this, yung climate change. Kasi it's not only here, it's worldwide. Yes, indeed. Himalayan, unti-unti natutunaw na. Kaya ang nangyayari yan, tingnan mo yung water level natin. Rising. It's growing. Kahit na sila yung yung dragging machine, hanggang gayon, hindi mahabol-habol yung level ng water. Pero napakaswerte naman yung pagtaas nila na karsada. I'm sure it will reflect by this coming mga honor before December.
2025 na 100% tapos na kalsada sa Dagupan, yung atin yung mga multa is coming from other sectors, they will get benefits and they can pass by easily. And those mga areas, yung mga medyo nalubog, I'm sure tinutulungan sila ng local government tungkol sa materials at maayos rin na buhay nila. Kunting mutual understanding ang kailangan. You cannot clap with one hand, you need two hands. And most probably, if you are joining with the local government, you share your feelings and give them chance to be a part of your life. Diba? Yan lang ang opinion ko yan. Ngayon po, ilan po ang, I don't know if you have the statistics or data of the population of our Indian nationals na nandito sa Dagupan City. Do you have a data po? At how Yes, are we pairing with this? I don't have accurate data. I think the Bureau of Immigration, they have the accurate data. If I'm not mistaken, we have here in city of Dagupan, Yes. is almost about 300 to 500. 300 to 500. 300 to 500. Kumusta naman po ang pakikisalamuhan ng mga Indian nationals, mga kaibigan natin, mga Indian nationals dito sa Dagupan? Well, what I can say, proud to say, everybody is complying. The system, what I teach them. If you want to be a respected person here in city of Dagupan, you have to respect each and every Filipino. Huwag ka magsisigaw kung sakali delay ang payments. Pag-uusapan. Bandang huli naman yan. Siyempre, nagtiwala ka. At siya naman, kunting gipit, bigyan mo siya ng kunting benefit of doubt, kunting panahon. Babalik naman sa normal life. Pero pag sisigawan mo, mumurahin mo naman sa harap na iba, ang sukli naman sa'yo, hahabulin ka ng, yung mga alam mo yung itak niya, dun yung samurai ka. yung alam mo yung itak, yung alam mo yung ano ba tawag yung pang-chop nila, ganun. Yung chop-chop. Proud to say, yung atin yung mga Indian community dito sa Pangasinan, very respectable. Saka sumusunod naman sila sa mga atin yung batas na Pilipinas. Kasi ikaw yung presidente din nila, tama pa ba ako? Ako naman, immediate. Pag may nauras na kita ko ng pasabay, my immediate reaction is to call and to give him proper advices, not to continue and not to do again. Yes. That mistake, what he did. And these good listeners, alam mo, tatlong salita ko lang sa kanila. If you cannot understand your role and goal in your life, get out. Leave this respected country. That's right. We are here to accept who know how to respect our Filipino community. That's right. Once you abuse, then you don't deserve to stay here. Including I myself. The moment I will abuse, the moment I will not follow the laws of the Philippines, automatically I should be. Kahit nagiging Filipino citizen ako, proud to be a Filipino, but I have to respect our laws and our rules and regulations. Our hats off sa mga Indian nationals na kaibigan natin, partner. Kasi tatingin mo, napakasipag nila eh. Hindi lang yan. Matulungin eh. Ang bilis nilang umadapt sa culture. Correct. Yan. Correct. Makakita ka ng Indian national, nag-Ilocano. Awan Magunay ka mabibiyat ng agsubliak. Nagpapangasinan, nagbibisaya. Kaya din naman nila. So, sabi ko, saka isa pa, papasalamat kami sa mga Indian nationals, sa mga kakilala natin. Dahil kahit papaano, partner, bukod sa nakakahuhingi tayo ng tulong sa kanila if we are in need, they're very respectful as well. Diba? Madali silang kausap. Pagka nakikita, they're always jolly. And it brightens our day. Oo naman. Nakita pa lang natin sila, brother, gagano na yung mga sa atin eh. Diba? Maraming salamat, Brother J. You are a good observer. Tsaka, alam mo naman rin yan. Pati si Kain Siong, alam naman niya rin yan. Tsaka, I believe naman yan. Human life is a gift. Share your blessings, share your gift to each and every sectors naman yan. Yes, business, no problem. Pero beside business naman is the respect. Pag nire-respeto mo, lalong-lalo na, alam mo, ang turo sa akin yung mga magulang, ang customer is next to God. Sila ang nagbibigay sa ng kabuhayan. At dahil sa kanila nakakasakay ka sa isang magandang kotse, nakakatulog ka sa isang magandang bahay, at yung attire mo, at yung mga presentation mo dahil sa kanila. Kaya utang na loob sa kanila, kung ano mang naman yung isang tao na sa position na ito, dahil
sa iyong mga nagtutulong, naging partner in progress ang tawag yan. Alam mo ba, Doc Ashok, na napansin ko that the Filipino community here in Pangasinan particularly, or the Pangasinan community itself, and Dagupan, they're very much, they have embraced the Indian culture as well. You know why? Because right now, we have some businesses, even in food. Catering to delicacies of Yes, Indian. the food, biryani. Marami nang may gusto. Remember one time we both both of us went to a restaurant somewhere in Lingayen, kumain tayo ng biryani. It was good. I also provided the picture of the food that we ate kay Dr. Ashok Basandani. And then said, wow. Alam mo, brother, allow me to share about yung isang mapait ng katotohanan. When I came here in the Pangasinan, in Dagupan, I used to hear the song May Bombay sa ilalim ng tulay. Hindi ba? Before, I'm not telling not all yung mga, some sectors, they disagreed and they cannot understand this both sides with each other. Lalo na sa yung, alam mo yung eating system, yung siboya. So, siyempre, yung pawis mo, yung ano ba yung tawag yan, yung manglit. Diba? Yan, totoo. Alam mo, sabihin ko na sa'yo, lalabasin ko na katotohanan. When you are entering such a country, you should adopt the system. Alam mo ba nangyari? President ako ng Jepoy Power Gym. So, alam mo, I used to bring the youth. Dinadala ko, ini-sponsoran ko sila lahat. Pinaglalaban ko, I was able to get 31 awards from different yung sa mga body and muscle. Bodybuilding. Pero ang nangyari, yung akin yung kababayan ko na sabi niya, Uncle, gusto ko rin makasama sa gym, katulog mo para maging gwapo ako. Sumama. Ngayon, tamang-tama, dumaan siya sa harap na isang, alam mo, nag-weightlifting. Biglang nabaksak yung bago katawan niya. Uy, walang iya. Sabi ko, anong ginawa mo? Sabi niya, alam mo yung pag-action niya, kumuha ko na tawas. Kumuha ko na yung tawas. Every Indian here in Dagupan, I said, kung may manglit, pauwiin ko na kayo. Walang hiya, sabi ko, you should give yourself due respect. Yung kailangan mo gagamitin yung proper, alam mo yung kunting kulong, parang pag dumaan ka, hindi ikaw ang tatakas, kundi yung tao ang lalapit. I agree with you. Alam mo, I'm telling you proudly. Yeah, I became a role model to in this community naman yan. Kung nakikita ko, my next step is to advise him. That's right. Not because I want to be a perfect person. As a brotherly, as a elderly, as a fatherly advice. Parang kahit saan siya makakarating. That's right. Hindi pa taas na kamay, hindi pa nahihilo. Kahit taas na kamay, sabi na mabuhay ang Pilipinas. Okay pa rin. Diba? Otherwise, may putok. Hindi ikaw may putok, ang putok yung katabi mo yung duman. Sabi na yung between ng tanghali, tapat yung makikita ng mga starrings. Wala kang karapatan na masaktan na kahit na sino. Because of your lifestyle. Kaya alam mo ganyan pa noon, ini-educate ko naman sila. Alam mo, yung what we learn, yung mga due respect naman yan sa mga each and every sector. We are trying to teach and guide them naman yan. Hindi naman, I'm not a perfect person. But swerte ko naman yan, kung may sinasabi ako, nakikinig sila. They are a very good listener. But kaya, right now, 90% almost educated. The 10%, alam mo yung mga bagong dating, hindi natin alam, hindi ko pa na-encounter. Pero sa simbahan ko, mga hindi pa mo'y Pilipino. Sa simbahan ko, ang advice ko, bawal may putok. Bawal may, yung putok ng baril, okay yun, pero bawal na yung putok ng kilikilipawan. Bawal yun. Biruin mo, nalaglag niya yung dumbbell siguro sa harapan niya. Alam mo, that's nagtuto ako dun. Nagalit ako. Dahil sa'yo kung may nangyari sa kanya, siyempre yung mga kamag-anak niya, pamilya niya, magagalit sa akin. Bakit mo dinala yung lakas ng superpower niya, Dr. Ashok. Imagine mo, napalaglag yung dumbbell sa kanya. Alam mo ba, dahil sa inis ko sa kanya, ano ko siya, sabi ko, lumipat ka na sa ibang bansa. Lumipat siya sa New Zealand. Doon mo nalang ikakalat yung putok mo.
Pero alam mo, hindi, dito na, hindi kaya ng ng perfume. Yan. Hindi kaya. Kasama yan na sa hahalo doon. Hindi, doon sa pakain yan. Alam mo yung Bakit ba, Doc Ashok? Hindi, ganito yan if you will come to my house, you try yung luto ni Madam Kanchan, I can proudly say na yung pag niluluto niya, ginigisa niya. Gigisahin mo naman yan, parang patayin mo yung, alam mo yung amoy na yung sibuya. Tsaka, huwag mo lagay ng marami. Lagay mo yung tamang-tama lang doon sa yung ingredients doon sa kailangan. Oo, kasi lahat naman tayo nagsisibuyas. Alam mo, mahirap yun. Alam mo yung sa breath. Paano na yan? Amoy sibuyas. Hindi mo na aamoy yung putok. Pero yung katapat mo naman yan. Namoy niya. Talaga, brother, din nahuli mo ako. Alam mo, this is coffee break. Nawala na yung antok ko dahil nakikita ko na ako. Pero next time, dadala ko ng tasa ko. Pinakalagay doon na Dr. Ashok sa iiwanan ko na dito. Para nandito ka, yun. Kagaya namin, meron kaming permanenteng tasa. Hindi pa nga tayo nagtutoast kanina. Pero anyways, alam mo, it's really nice kasi itong si Doc Ashok talagang words of wisdom. He talks everything. Kaya niyang tarukin ang pwede mong topic kahit na ang magandang saka open siya. Yun ang gusto ko dito. Yun ang magandang napansin ko. Very adaptable sila. Yung mga Indian nationals natin na nandito. Pag-aaralan yung salita mo para nagkakaintindihan kayo. How do we say good morning in India? Namaste. 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 Namaste is good morning. Yung pala, namaste. Namaste. Yung due respect. Actually, nakikita ko naman yung nowadays naman yan. They are very much educated. They adopt the system of the culture of the Filipino community. At sumusunod naman sila kung anong karapat naman yan. Especially in Pangasinan. In Pangasinan, according to my great Indian community, according to them, walang kidnap, walang hold up, at walang buli-buli. Wala. Kaya alam mo yung pati yung mga yung ginagawa yung alam mo doon sa mga school yung mga yung fraternity? Kaya fraternity. Hazing. Walang hazing. Tapos alam mo ba dito sa Pangasinan, isa lang advice ko. If you are a user, stop. Okay. Be a role model. Yeah. If you are a pusher, get out. If you are a part of the kidnapping group, get out. I will not allow you to stay in Pangasinan. Kaya nagiging Pangasinan is one of the safest place and very much naman din yan. At yung atin yung sa anti-kidnapping si Colonel Jeff Fangit nandun. Yung nangyari lately sa Dagupan, the next day na-recover nila yung Mr. Chuang. Tama. Yung mayari ng tracking. Yung tracking naman yan. Napakabait tao yun. Alam mo, one of the religious person that yung Chinese. Nalaman niya yung wheelchairs kinuha ko. Alam niya, donation. Ang ginawa niya, 50% ng charge. Hindi katulong na may iba 200 sa kanya 75 pesos lang. Kaya napakabait yung tao na pinapakita niya yung lupa niya na dukot at within 24 hours nabawi na nila. Kaya nagpapasalamat rin ako sa anti-kidnapping, ang atin yung province of Pangasinan, yung atin yung si Rolifer Kapukian, si provincial director, ang atin hepe, akin brother Bok, Lieutenant Colonel Brandon si Brandon Balisok. Alam mo, hindi siya huminto. Tungkol sa activities na ito sa yung nangyari na yung kidnapping sa Dagupan. Almost, alam mo dan, one day, halos hindi siya kumain. Halos wala siyang gana makikipag-usap hanggang hindi pa naayos yung kaso. Kaya proud to have a station commander like Lieutenant Colonel Brandon Balisok na marunong siya sa panindigan niya yung katungkulin niya bilang isang chief of police na Dagupan. We'll take this opportunity. Colonel Chief Brandon Balisok, kung nakikinig po kayo, our hats off po sa inyo. Congratulations and keep up the good work po. Yes. Saludo po kami sa ginagawa niyo. Another gusto kong i-share the Indian national partners should be very very proud. At the same time, mag-ingat din sila dahil unang-una, they have a very good leader. Ito si Dr. Ashok. This is already adopted sa Pangasinan. And dapat they should emulate kung anong nasimulan nitong presidente nila, di ba?
Dapat lang. Yes. Hindi ko yata na pinadala sa'yo ng March 14, I'll be receiving Golden Dragon Award from the Chinese community. From the Chinese community. First time from the Chinese community. Hindi ko rin alam, pati kung saan nila nakuha na yung pictures ko, yung tungkol sa award. Ako ay nagpapasalamat sa Golden Dragon Award na ako ay nandito ako sa palibdib ng Dagupan from Manila, napansing nila at binigyan nila ako ng pagkakataon naman yan to be a part of that award. And they give it to me almost 10 minutes to say about regarding for the award. Kaya hindi ko sila kilala, hindi ko pa sila na-meet na personally. Pero because of our good activities, alam mo mga they monitor and they observe. They're a very good observer naman yan. Bago nila ibibigay na yung karangalan, matanggap mo yung award. May evaluation din. Alam mo, yun ang kagandahan naman eh. Hindi yung biro-biro. Baka sabihin mo, ito na yung 10,000, 20,000, hindi mo ako award. Binili yun. Iba naman yun. Itong mga to, meron silang parameters. Meron silang evaluation na ginagawa bago ka mapasok sa kanilang mga award, giving bodies na kagaya nila eh. Wow. Yan. Talaga ha. I-forward mo sa akin, Doc Asyok, para may-forward natin, may flash ni Ronnie yung award na yan. So, yun. Brother Jay, yung award, number 1 award is given by your parents. They give it to the human birth. Number 2, yung pinalaki nila sa maayos. Yun ang pangalawang award. Pangatlo naman yung atin yung mga mahal na guro, nagturo sa'yo, naging educated ka. Number 4 naman is about yung mga sa mga profession ng skill natin, kung anong skill na pinasukan natin. Atin yung mga senior, tinuturo nila tayo para magiging buong pagkatao natin. Kaya alam mo, each and every sectors, kailangan pasalamatan. We are not perfect, but because of their guidance and because of their love and concern in our life, we became a perfect person. Otherwise, we are imperfect. Kaya naniniwala ako, each and every person knocking in your life, becoming your, part of your life, kailangan pasalamatan natin. And remember that, kung saan ka, huwag kang magpa-proud. Ang proud ka naman dahil sa kanila. Yes, of course. Yan ang utang na loob. Ang sabi natin yan, yung utang kaya natin bayaran. Pero yung utang na loob habang buhay, wala. Hindi mo kaya masukli. At lalong-lalo na atin yung mga kabataan ngayon panahon, due to these financial problems, gusto nila yung magulang, hindi nila kaya mabigay ng sapat ng pansin, sapat ng, alam mo yung para sa mga medical, mga others. Alam mo, sabi nila sa magulang, hindi ko kaya. Depressed sila. Pero tandaan mo, kahit magbagong ka lang, wag mo pawalaan na magulang mo sa tahanan mo. Sila ang blessings mo. Dumating na subog gayon, pero tandaan mo, pag hindi mo pinabayaan ang magulang mo, darating sa'yo na biyaya. Malalampasan mo yun. Yes. Di ba ang kasabihan, pag nakaubo ka, it take 3 to 5 days bago nawala. Hindi naman yung kagad-agad kuha ka ng, alam mo yung parang Newsafe tsaka ibang bagay, sabi mo magali. Noon pa noon yung atin yung mga generic na medicine, yung aspirin, all around. Pwede sa sakit ulo, at sipon. Yung aspirin nawawala. Pinakamurang gamot yung generic medicine. Ang atin yung mga kapatid natin, hindi sila naniniwala sa generic medicine. Ako personally experience ko, yung generic is very effective. Do not run after this mga branded. Yan, hindi ka gagalingin na within 1 day, 2 days. It will take 5 to 7 days. Yan. Paano mababawi nila yung binigil nila sa doktor na mga kutsi? Paano nila mababawi? Paano nila yung mga porsyento na binibigil? Alam mo, pag sinulat na doktor, ang salita na doktor, ang nakakatindi yung pharmacy. Ganyan na kagad. Automatically, meron siyang isang card. Yung certain percentage papasok doon. Not all. There are some. May part na yan. Alam mo, there are some. Kaya alam mo, to me naman yan. One of the part of this mga psychiatrist naman yan. Alam mo ang gamot, alam mo charge ko sa isang patient? Ice cream. Ice cream lang, 20 pesos ice cream. Yan lang bibigyan mo sa akin. Yan ang charge ko. Masaya na ako din yung ice cream, nagbibigay sa akin na sapat ng saya. Oy, ano gagawin mo sa pera? Alam mo, dumating tayo sa mundo ito, nakaubad tayo. Babalik tayo din na nakaubad doon. Ano bang maiwan dito yung legacy? Ang pera lang. Hindi mo pwede madadala doon. Ang alam mo, madadala mo doon yung maalala. Iiwanan mo yung maalala. If a person will hear, Doc Asyok, once I will leave this earth, sasabi nila proud to say,
we have a very good person here in Pangasinan. Yan ang isang alam mo, napakalaking suklian. Pag ginawa mo at binigay mo yung bagay naman sa mga ating yung kapatid natin. Hindi pinag-usapan ng malaki or mali. Ang pinag-usapan, nakipagbahagi ka sa buhay nila, nakipag-idol ka sa buhay nila. At dahil sa kanila, nakakaroon ka na opportunity to serve. Malaking bagay din yun. Hindi ba ang kasabihan, meron ako, pero there is nobody is accepting. Kasi minsan pag gusto mo bibigay, ang tinitignan nila yung attitude mo. Ano bang kapalit? Ano bang dahil nagbibigay ka? Di ba? Like, dati-dati nagbibigay ako. Ang sabi nila, ano bang plano mo? Plano mo ba magiging consular? Plano mo ba magiging vice mayor? Plano mo ba magiging mayor? Sabi ko, meron naman wasandani sa City of Dagupan. Bakit kailangan pangalawang wasandani sa Dagupan? Alam mo si Mayor Bilin, ang pangalan niya, Mayor Bilin Wasandani Tan Fernandez. Talaga? She's my sister. Dinali niya na ito. Kaya ati ko yun. Paano ko lalabanan ng ati ko? Kaya minsan nga sabi ni Ate Bilin, sugrado ka ba? Hindi ako takot sa mga lim, pero sa'yo lang ako medyo kaba. Sabi ko, ati, meron nga wasandani sa loob. Paano papasok na pangalawang wasandani? I'm not a politician. I'm a very civilian and very simple person. Yes. I'm a political person. I respect each and every politician. Kahit sino. Wala akong namimili. Kahit yung mga Lim Group, kahit Reyna Group, kahit Manawis Group, kahit Fernandez Group, kahit ito si Mayor Bilin, saka si Kua, wala akong problema. All of them are very good. During their term, they served Dagupan. One of the best way naman yan. Kaya hindi ko masasabi ng masama sila, hindi sila marunong, masama yun. Hindi ba, we are learning from our seniors. Ayun, like, naabutan ko na si Mayor Manawis. Napakagaling, mausay. Pagkatapos na termo niya, dumating si Mayor Libreto Reyna. Vice Mayor naman si Al Fernandez. After Libreto Reyna, pumasok si Al Fernandez. Kaya every now and then, due time naman yan, upgrading. Yung mga ideas nila, yung opinion nila, nakakatulong sa Dagupan. Dagupan is one Dagupan. Yan ang ginagawa nila. Hindi sila nagbibigay ng watak-watak yan. Kaya Dagupan is one of the safest place. Peaceful place. Tsaka yung mga politician, yung konting, alam mo yung mga, konting nagbabangga sila. Alam mo, ang tunay ng away nila is upward. Everybody want to serve. But the public will choose only one. That's right. Mayor. Only one vice mayor. That's 10 right. councilors. Hindi na pwede dalawang mayor. Sasabihin mo, 3 buwan ikaw, 3 buwan ako. Parang Congress lang. Let the people choose. Alam mo, to me, if somebody is telling, sinong kinakampanya mo? Alam mo, sabi ko, all of them are very good. In my eyes naman yan, they are God's gift to the city of Dagupan. All of them are very good candidates here in Pangasinan. Let them allow to serve our Pangasinan and let the people choose the right candidate kung ano ang gusto nila. Bakit ka makikipagsuksok sa kanila, ay, wag mo boboto ito, gagawin mo. Malaking kasalanan sa mata ng Diyos. When you are telling one name, that means you are committing sin and you are doing something wrong in the community. Let the, alam mo yung democratic country, ano ibig sabihin democratic country? Malaya. A democratic country, you allow the voters to choose their candidate. This is what we call the freedom. Pero pag pasok ka na pasok, nilalason mo isip niya. Tandaan mo kung dahil sa'yo nabuto niya at bukas na bukas may nangyari at hindi niya nakuha yung gusto niya, alam mo yung dasal niya para sa'yo. Walang iya ka dahil sa'yo ako nang boto ito. Akong nakikipagbahagi sa kasalanan naman sa mata ng Diyos. Kaya I believe naman yan. Each candidate, they have a very wide and very good vision for the city of Dagupan. Let them yung alam mo yung para let them allowed to be a part and let them allow the voters to choose who is the right candidate. This is my simple opinion. Wala akong kinakampi kahit sino. Ang kinakampi ko kung sino maganda ang gumagawa. Kung sino talagang deserving candidate sa yung nakakatindi sa community kung anong kailangan maabot naman. Alam mo, the other day, tinawagan ako ni Mayor Bilin doon kay yung bata, yung kay Tala. Unexpected, first time ako nadalaw. Kabado ako dahil alam mo, amateur yung alam mo yung broadcaster ko. Hindi katulog mo yung talaga yung veterano. Alam mo yung bata, ang kabado ako kung anong tatanungin niya, ilan ang asawa mo, ilan ang girlfriend mo, ilan na nabuntis mo. Alam mo, hindi ka maniwala. Si Tala, napakabait. Who's Tala?
yung tala para siyang lumalaban ng consular sa Dagupan. Yung anak natin yan, taga Bunuan, Bunuan Gisit. SK President. SK President. Okay. Napakabait na bata. Yung na-invite niya sa akin sa radio interviews. Talaga, first time I've been ako bugbog sarado naman ako kahit saan ako pupunta, kahit pupunta ako kay Orly, kay Jonathan Ortega, kay Bioli, kung kay Lina Cervantes, hindi ako kabado. Dahil kabisado ko naman yung lahat yung atin yung mga social media. Pero yung first time ko kitala, alam mo yung gabi, kahit nasa aircon, pinapawisan ako. Ang kabado ako, baka yung stupid question ng tatanungin niya sa akin. Mamaya yung nakikinig na asawa ko, biglang sasarado niya pinto. Doon ka na sa labas. Huwag ka na papasok sa loob. Outside ako lambo ka ngayon. Hindi ka maniwala. Proud, sabi ko, tala. Pinasaya mo ako. Wala kang tinanong sa akin ng mga stupid question. Dito, nga naman tatanong ako. Pero alam mo, daming viewer. Umabot na 86 plus. I think 88 plus ang viewers. Nice. 88, I don't know kung 88,000 or 8.8. Basta ang alam ko naman yan, dami ng viewer. First time, sabi ni Merbilin, ikaw lang ang pinakamarami viewers ng namin na encounter. Sabi ko, this is not me. This is yung pagmamahal ng mga viewers sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa mga viewer and listeners na nung nandun ako, alam mo yung pinagmamalaki ni Tala yung about yung mga Goldilocks, Shakey's, yung mga tickets. Sabi ko, kung ilan na halagang tickets mo, 300, tatapat ko na 300. Kaya nagagawa rin tayo dito, question and answer minsan. Para yung mga viewers natin, mag-ambak tayo. Mag-ready ka ng 20 questions. That's 300. Para yung 6,000, pupunta sa mga viewers. Something, mga item in kind. Magre-ready tayo. Alam mo, subukan natin. Parang alam mo yung mga viewers, ganado. Babantayan nila ng Energy FM. Kung kailan darating si Doc Ashok. Sige. Magandaan natin yan. Brother Joe. Hindi masama yan. Experiment 1, 2 is about let the viewers hindi yung porke puro tayo pananalita. Ano ba naman ito? Pero kung alam mo yung may konting pagmamahal, maniwala ka sa akin, it's not about 300 pesos, it's about talent. Yung alam mo yung they will answer your question, simple question. Parang alam mo yung mind nila, ginalaw mo yung isip nila, hindi yung puro lang yung tayo lang ang salita, nakikinig naman sila. Pero kung binigyan mo naman konting pagmamahal, let's say, lalong matutuwa. Dadala ko na imported blanket. Sige. Yan, yung mga listeners, parang alam mo gabi, pagtulog sila gagamitin nila. Alagariutan. Tandaan mo, ang magpapasalamat sila, hindi sa iyo, hindi sa akin, hindi kay Brother G. Energy FM. Naman. That's right. Dahil sa Energy FM, nagkaroon ako ng blanket. Nagkaroon ako ng magic pillow. Aba, maniwala ka. Ibang dating. Masamsamin? Masamsamin. Why not try it, brother? We will. Siyempre, sumagot ka na Ito, sasabihin ko sa'yo, from the bottom of my heart, kahit hindi akong bisita mo, I will pledge. Yun eh. Program weekly, pledge ko, parang alam mo yung mga viewers, they'll be having options. Alright. Yung questions tatanungin mo, yung opinion nila. At kung sakali, tugma yung opinion nila sa yung opinion mo, correct. Yung number 1 ang sasagot, bigyan mo na. Alam mo, let the people know yung mga opinion. Importante din yan. Hindi kailangan yung anong inisip natin. Ang kailangan dapat malaman natin yung anong boses ng mga yung mga atin yung mga kapatid, yung mga viewer and listener. I'm sure, Brother J, lambing ko sa'yo. Pagmamahal ko naman sa'yo. Salamat, Doc Ashok. Every week, magpapadala ako sa'yo ng isang dosena na blanket. Diba? Yun ang pledge ko sa atin yung sa mga viewers and listeners. Yung mga viewers and listeners, maraming salamat. Soon, from next week, uumpisa na si Brother J. Bawat question, sagot nyo at makakaroon ka na isang magandang blanket. Pagtulog kayo, magpapasalamat kayo sa Energy FM 95. Salamat. Yun lang. Okay, salamat. Palakpak kayo, Dr. Ashok. Thank you very much. Thank you. Nagkaroon tayo kagad ng sponsor. Major sponsor. Meron na tayong Hindi 1 week continuous. Continuous. Narinig niya yan, ha? Yan, parang alam mo, pag si Merbilin, yung mayora at saka kompanyera, si Attorney Valle, tatawag ako, Mayor, can I sponsor the 5 questions? 300 each.
ang nangyayari, nung nag-pledge ako ng 5 questions, si Mayor Billy naman hindi niya kaya mapigil. Sige nga, ngayon, nakikinig kayo ngayon. Pwede ba 500? Pwede. Sino ang unang makakapagpadala doon sa aming live ng greetings kay Dr. Ashok Basandani? Pinakauna, lagyan nyo ng number ninyo. Ako ang pipili. Sige. Ito na, lalabas ko na yung 500. Sige. In random, basta pipili ako ng isa. I-share nyo na. Hashtag Dr. Ashok Basandani. Ayan. Hashtag Basandani lang. Energy FM. O kaya ganyan. Tapos yung number ninyo, maya-maya kukunin ko para sige, 500. Ito, nakaready na. Ayan. Sige nga. Good morning, masamsamit niya kabosan sa kayo, Sir Jay Oriles, Idol Song, shout out Amanda, Dondon, Jempoy, Ken, Alison, Tanlisa, Samson, ang Ilugay, Boss Akong Torres, Mapandan. Yes. Rolando, magandang umaga po, Sir Jay, Sir Insyong, masamsamit si kayo mandudengal. Ayan, we love all of you. Ayan, sabi naman dito, may mga pagbati din kay Mayor Brian Lim. Mayor Brian Lim, 2025, the next Vice Mayor of Dagupan. Pabati po kay Grace Mandudengal Natan. Sikat talaga. Perkins, pibati lang si Grace. Yan, ito isa, hindi ko mabasa kasi ibang Good morning po, Sir Insyong, Sir Jay, coffee break. Listening from Mangaldan. Ayan, ang ating mamiliak na sa kaya. Marivic Aguares Quinto, nakikinig din sa Quintos Lechon, dyan sa May Rivera. Tsaka siyempre si Mona Tabio, nakikinig din. Joey Miranda, pabati ka Kuya Jay, Jad Duyong, sigara di Brando, Pepoy, Ador from Kayong. Si Adrian Kayabyab is also watching. Mac Leonard Santiago, good morning, Dr. Ashok Basandani. Hindi, sandali. Ano natin para ho mas malinaw. Ano ba mas madaling Ashok mas malanaw. Ashok na lang. Ashok na lang. Ulitin ko na lang. Hindi ho natin to basta ako pipili mamaya. Hashtag Ashok. Yung Ashok niya, ASHOK. ASHOK. Yun lang. Ashok Basandani. Relax lang. Basta pipili tayo. Kain random naman yan Ako pipili ng isa. Mark Aquino, hashtag Basandani. Good morning po. Wrong spelling pa yun Yung Basandani yun, letter B. Victory Pero Ashok na lang. Hashtag Ashok. Especially para sa'yo itong oras na ito. Vince Samson, pa-shout out kay Ronnie, pati ikaw. Randy Samson at Tumbor Binmali Pangasinan. Keep it up, Sir Jay and Sir Insyong. Itong isa, si Ramon Pataksil. Hashtag Basandani, pero B. Ayan. Huwag nyo ilagay yung number nyo na lang para mamaya pagkukontak na lang kami personally para makita namin kasi baka mamaya text kayo. Ito naman, si Adrian Kayabyab. Kay Tagabayan. Sige. Para mas madali. Baka mamaya iba ng claim. Si Adrian, yung page naman. Adrian Kayabyab. Ay, mahala, Doc. Hashtag Basandani, hashtag Energy FM. Nandito yung kanyang cellphone number. Huwag lang na bagitin. Para walang. Si Rich Igama, Dr. Ashok Basandani, masamsamit. Namaste, sabi dito. Namaste, Doc Ashok. May nag-message dito. Namaste, sabi niya. Si Wilson Bravo, Ashok. Aliwa. Ashok lang, okay na. Ashok lang. Si Aris Estoque Iko, hashtag Doc Basandani, hashtag Ashok, sabi niya. Si Ramon Pataksil, hashtag Ashok. Si Sunny, ano ba to? Mahaba naputol. Mabuhay ka po, Dr. Ashok. Greetings from Lilimasan, San Carlos City. Delia Urmasa, hashtag Ashok. Yun lang, hashtag Ashok lang. Sunny, ano to? Kubang... Huwag nyo ilagay number nyo, baka mami i-text kayo nung mga mga may utang sa inyo. Ashok. Patrick De Vera, pa-shout out. Lakin Chong, Sunny, ito si Sunny, hashtag Ashok, sabi niya. 500 Si Austria Mark Aquino, good morning po mga idol, sabi niya rito. Hashtag Ashok Basandani, shout out po from Barangay Palaming, San Carlos City. Ito naman, Mac Leonard Santiago, ang gwapo mo, Dr. Ashok Basandani. Talaga lang Dudublein mo na. MJ, shout out. Alam mo, brother D, allow me to share with you. Ito pa, lapit kayo sa mic. Allow me to share with you about the meaning of the Ashok. One time, I used to hear from our seniors, Ashok name, one of the famous name in India, because the king of India is Ashok. Samrat Ashok. And also the flag of the India, nandun yung alam mo yung Ashok Chakra.
Yung the round. So, yung mga parents, they are proud to give the name Ashok. But here in the Philippines, one of my philosopher friends said to me, do you know your meaning of the Ashok? Sabi ko sa kanya. But I heard from respected about yung mga elders kung bakit nila ako binigyan ng pangalan na Ashok. But that philosopher friend told me that you have a very good means of your name. Sabi ko sa kanya, anong ibig sabihin? Sabi niya, unang 3 letra basahin mo. Sabi ko, A-S-H. Ano ibig sabihin? Stop, sabi niya. Ano ibig sabihin? Ash. Ash, Then, okay. Ibig sabihin, galing tayo sa lupa at babalik tayo sa lupa. Correct? Correct. Okay. Ano ibig sabihin? Yung ibig sabihin, yung sign binigyan niya. We came from the earth and we will go back to the earth. Some will be burned. Some will be ano naman yan, yung lalagay naman sa box. Diba? Yun na yan, bagay yan. Kaya doon ko nalaman yung worth ng name ko. And I believe naman yan. Before I exit from this earth, I will continue serve our mankinds. Yan lang ang pangako ko sa sarili ko. Sa Pangasinan, may ibig sabihin ng Ashok rin. Pag sinabing Ashok, mabilis tumakbo. Asasyok! Pag sinabing labay mo, Asyok ng taka, delikado ma. Alam mo noon pa noon, nung pagdating ko dito, ang tawag nila sa Ashok, Asyong Salonga. Asyong Salonga. Famous din kasi si Asyong. Yung former President Estrada, di ba sikat sa pangalan ng Asyong kasi Salonga? ano yun pangalan ng Robin Hood sa Tondo yun, si Asyong Salonga. Kita mo, may nag-i-Indian na rito. Aris Estoque ko, #Asyok, Doc Saskeral Baisap. Saskeral Baisap. Daddy Dr. Asyok, guwapo, matartarake. I think yung unang binanggit mo na. On the way to Tagupan, sabi niya. Hindi, yung unang binanggit mo na pangalan niyo, first viewer yung nag-greet. I think that's Delia Urbasa. If I'm not mistaken, from San Carlos. Parang yan ang narinig ko na una. Yung correct yung sinagot niya yung Asyok. I do not know kung sino. Pero I will check, Doc Asyok. Pili tayo. Eto, may nag-comment naman si Doc Asyok, sabi, Doc Asyok, ano po masasabi niyo sa isang kababayan niyo na sikat na vlogger? Si Mr. Ay, yung yung La Union. Pusong Pinoy na raw siya. Mekos. Ganito yan Hilaw pa. Yung alam mo yung mga sa kabuhayan na yung mga atin yung mga malilit na mga negosyante, yung nananakit siya. Pero although naman yan, hanga rin ako sa tapang niya, hanga rin ako sa yung ano niya, yung nilalabas niya na katotohanan. Pero sometimes, kung yung katotohanan ng magbibigay ng negativity sa kabuhayan ng isang kapwa, alam mo, masakit rin yun. Although naman, he's very nice, good boy. Pero yun lang, siyempre yung alam mo, medyo kumita siya bilang vlogger at sumikat siya sa, alam mo yung social media, yung sa mga social media, kala niya na. Pero alam mo, why to earn enemy in your life? Alam mo, my suggestion, convert your enemy into as a friend. Tandaan mo yung KKK, di ba, kaibigan, kasama, kakilala. Hindi mo kalaban yung mga dumadaan sa harap mo. Yung kaibigan mo, naging kalaban mo. Yung kasama mo rin ang kaaway mo. Yung kakilala mo, ang nakikipag-ano sa'yo, debate sa'yo, walang hiya ka, bastos ka. Bakit mo inaabot sa situation ng ganitong KKK? Alagahan mo yung atin yung pagsamahan. Tandaan mo, sa 10 puntos, siyam, nakasundo kayo. Yung 1 puntos na kamali, wala na. Alam mo, ang pinakamaganda, hindi wala na. Pinakamaganda, mag-excuse ka na sa ganitong malit na daliri. Alam mo, ibig sabihin, jingle muna ako. Yung jingle ng Pangasinan, iba yan Ito, jingle na yan, punta ka sa banyo, mag-ihi ka. Magpalipas ka ng 5 minutes, 10 minutes. Paglabas ka, lapit ka. Anong sinabi mo? Pasensya ka Medyo, siguro nakamali ako, kaya na uminit yung dugo mo sa akin. Yung pag sorry ka at pasensya ka, biglang hihinto yung katapat, hindi na magagalit sila. Dandaan mo, wala kang karapatan, aasar na yung katapat. Okay. Sabi ni Mac Leonard, Dr. Asyok, thank you. Ang dami ko natutunan about sa medicine. Mas mabuti pala din ang generic. Yan. Sabi naman ni Bir Samson, I wish to have 1 blanket, sabi ni Vers naman. Yes. Sabi niya, I wish to have 1 blanket, sabi ni Bir Samson. Ito na. Pipili na ho kami ng isa na merong #Dr. Asyok. Para ho, in fairness ho sa lahat, ano ko na lang to, isang scroll ko lang kung saan tumapat yung daliri ko, siya na yung winner. Correct. Sige, para i-fair, no? Ito na. Iikot ko na po, Ayan na po. Pakita ko lang.
Yan, di. Ayan. Okay. Mukhang napunta dito sa isang viewer natin. Isa pa. Ratings yung nilagay niya eh. Ito na to. Isa pa. Ayan. Okay. Ito. Meron siyang hashtag Ashok. Ito na. Ito na pa yung napili ni Doc Ashok. Ikaw na pong bumasa. Si Miss Letty. Dito, para malapit tayo sa mic. Parang ano ka na yung pangalan niya na yan? Ito na hindi ko na makuha yung buong pangalan. Parang si Letty Nidoy Season yan. Letty Nidoy Season. From Barangay 3. Lapit ka, Doc Ashok. Samit. Barangay 3, Masamsamit. Barangay 3. Letty ang pangalan. Hindi ko kasi makita sa cellphone yan. Mukhang maganda. Babae. Babae, no? Masipag. Masipag. Alam mo, pag nakikinig ka sa interview, ibig sabihin masipag ka. Kasi kung alam mo yung hindi ka masipag, hindi mo ibibigay na mahalaga yung... Alam mo, screenshot ko lang yan, Doc. Each and every broadcaster nagbibigay naman ng mga mensahe sa atin yung community. Parang upgrading. Miss Letty Nidoy Season. Yan. In random po yung ginawa namin para ano nyo po. Para lahat. Yan, ito na. Next, gagawa tayo. Sige. Okay, tsaka other items naman yan. Para yung mga viewers and listeners natin matutuwa at lagi sila lalapit naman sa Energy FM. Salamat po. Salamat po. Okay. We got the number of the Facebook account of Letty Nidoy Season. I'll get in touch with you para maipadala namin ang iyong 500 pesos na mula sa puso ni Dr. Ashok Basagad. Gcash, ipadala na lang natin Gcash. Kunin natin number niya. Sabi ni Austria, Mark Aquino, galing ni Dr. Ashok. Real talk po kayo. Enjoy kayong pakinggan. Sabi ni Austria, Mark. Salamat. Brother Austria, Mark, maraming salamat sa yung pagmamahal mo at sa pagkikinig mo naman sa itong mensahe na itong umaga. Kayo ang idol namin yan. Kayo ang nagbibigay ng sapat ng lakas. Parang pwede kami magbibigay ng mga kung anong nasa amin yung mga ideas. Yan, okay. At nakikinig din pala ngayon, ano? Ang ating kaibigang si Mildred. Sana nakikinig si naman sa sana itong interview natin nakikinig rin si Mayor Bilin tsaka si Manang Celia, si Vice Mayor Brian Cua at si Mayor Brian Lim, aspiring candidate si former Vice Mayor, former Mayor Brian Lim, at yung mga Team Bilin at yung Team Life na let's unite, work together and share your blessing with these 31 barangays. Yun lang ang mensahe ko naman yan. Wala tayong makukuha sa away. Di ba pag mumura ka, pumunta ka na sa palengke, bumili ka ng gulay, tawaran mo, mahal, mura, yun ang bagay. Wag sa'yo, face to face. Di ba? Pumunta ka na sa palengke, sabi ng, alam mo, tingnan mo ha, yung atin yung mga, alam mo yung atin yung bad attitude natin ha, pag pumunta tayo sa isang mall, ang nakasulot doon yung alam mo yung mansanas 150. Dala tayo sa cashier. Sabi niya, sir, 150 babayaran natin. Pero pag tayong bumibili natin sa atin yung mga small time na mga business women, men's, bibili tayo ng mansanas. Makano itong manang? Sabi niya 25. Alam mo, sabi niya mahal. Bawasan mo. Alam mo, yung tao naghahanap kabuhayan naman yan. Kung sakali binayaran mo na siya ng 25 pesos, nakipagtulong ka sa family niya, nakipagbahagi ka sa yung alam mo yung sa mga livelihood niya naman sa everyday. Alam mo, stop making bargain with these good people. You tell with that good person, charge me a very fair. Yung alam mo yung charge me very fair. Kung punan mo naman na charge mo ako ng 10%, very fair. Alam mo, they are paying tickets. Yung alam mo yung parang whole day nandiyan sila sa daan. Init at lamig, minsan ulan, minsan ganito. Minsan yung mga anti-hawking. Pinapalo-palo sila ng yung alam mo yung stick na manipis. Alam mo, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Kaya nakikipaghanap buhay naman yan, kailangan tulungan natin sila. Instead of buying in the malls about yung sa mga gulay at yung mga prutas, gano'n tayo sa market. Actually ako, dahil I go to market, mas prefer ko yung sa palengke. Of course. Presyon. At saka mas mura talaga. Ito pa isa pang bagay Sa mall, binibili mo frozen. Hindi, tsaka kinuha sa lighting.
Pag nakailaw, kala mo sa sariwa, pag uwi mo, bakit nangungulunto ito? Kaya pagdating sa vegetables at saka yung mga ingredients. Sa palengke. Ganun din naman naman. Yung alam mo yung everyday. Alam mo, minsan, alam mo, noong panahon, gaya hindi na naman ako kumakain ng karnino. Pero before, alam mo yung ginagawa ko sa pedis, alam mo yung luto nila, yung pinapaitan, tsaka ano rin, di ba? Yung may ano rin, may sabaw. Kaliskes. Kaliskes. Alam mo, napakasarap yung bagong luto, mainit pa. Very true. Very true. Alam mo, doon ka makakakuha na yung lakas. Alam mo, kulang tayo ganyan sa mga, yung mga pagkain na yung, alam mo, may, yung sapat ang bibigay ng lakas sa katawan natin. Yung kinakain natin, puro frozen. Hindi natin alam kung kailan siya ng halal. Hindi natin alam kung ilang buwan na. At alam mo, may isang bagay, may expiry date yan. Habang tumatagal, hindi mabisa yung lakas na makukuha natin. Nawawala na yung sustansya noon. Alam mo, mas maganda na bili ka, luto ka sa bahay. Alam mo, yung February 14, 3 bulaklak binigay ko sa asawa ko. Ang unang flower binigay ko sa kanya, cauliflower. Sabi ko, sweetheart, luto mo, kain ka, at yung mga anak sasama rin at yung may darating na bisita, yung cauliflower parang masarap. Ang mura naman yung cauliflower. 26 pesos 1 kilo. Then, pangalawa naman yan, chicharon bulaklak. Sausaw-sawin mo. Sa suka. Hindi na yung suko, suka. Baka suko ka na sa harap ng asawa mo. Bibigay mo, sausaw ka. Alam mo, merenda, masaya. Pangatlo, bibigay mo sa kanya ng... Anong flower yan? Red rose. Red rose. Here I am with you, my love. Ikaw lang. Huwag mo ibigay ng maraming flower ng kaliwa at kanan. Mamaya, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi ba, alam mo yung holy camp? Holy kalaban mo. Yung attitude mong kalaban mo. Meron ka ng napakabait ng asawa, binigay sa'yo ng harap ng mahal na Panginoon, sa harap ng altar. Tinanggap mo yung kamay niya, sabi mo, ikaw lang. Bakit gayon kumakaliwa ka? Walang hiya ka. Dumadagdag ka, ang sakit ulo sa buhay mo. Kaya lang dapat, stick to one. Tingnan mo si Brother J. Proud na proud. Nakikita ko yung picture niya, kasama niya yung akin kapatid, yung akin sister, yung asawa niya. I feel so proud. My Brother J is a good follower of my mind. Thank you, Good Doc. follower of mine. Kaya proud naman ako. Sabi ko, sana lahat na lalaki katulad ko, stick to one. Noong panahon yan, yung buhay binata, maari, bahala ka na, parang namimili ka. Alam mo, gusto kong batiin tuloy ang asawa kasi ngayon ang aming ika-26th anniversary ngayon. Ngayon ba? Ngayon. Anniversary namin. Maglambing ako sa'yo. Ano po yun, Doc Ashok? Mag-plate ako ng isang cake sa anniversary. Ay, nako, salamat po, Doc Ashok. Please don't misinterpret, Anniversary. Kailangan naatin yung kapatid, yung asawa mo, sila my younger sister, she will be, alam mo, bili ka ng... She will be very, very happy and she is listening right now. Ganito gawin mo. May cake ka na, mama. Brother J, okay ba? Bili tayo ng pancit. Okay? Opo. Dito sa station mo. Nako, gusto ko yan. Salamat. Atin yung mga kapatid natin, yung mga members dito ng Energy FM, 90.3. Yes. Malay mo, baka after me, kung sino susunod na yung magiging magsasalita, pati siya rin makipagbahagi. Magpe-pledge din. Salamat po, Doc Ashok. Nako, basta si Doc Ashok, marami tayong natututunang wisdom. Salamat po sa pagkakataon nito. At syempre, muli partner, we barely have 6 minutes to go before our susunod na programa comes in. No? So, thank you very much po, Dr. Ashok, sa time na binigay mo at wisdom muli na shinare sa ating mga tagapakinig. Okay? Ito po, yung mga lingkod. Final words. Final word? Words are not good enough to express how blessed I am to have here this morning with Energy Pleasure FM is ours. 90.3, most especially with the Brother J. Oriles and my President, Ka Insyong, my good advisor sa Rotary Club of Downtown Dagupan. Kaya ako'y nagpapasalamat sa buong team ng Energy FM 90.3. Alam mo ba, this 1.5 hour, hindi ko alam how I spend. This is, alam mo yung this time, ito yung coffee break hindi ko masabi yung the worth of this time. This is a priceless time. We spend each other, we share our opinion. Even si
Attorney Rookie. Anong apelido niya? Si Attorney Harry. Attorney Harry. My dear son, my dear brother. Please don't misinterpret. We are just giving our opinion. We are not guiding and teaching you. We are just trying to tell you the other side of our opinion. Yun lang yan. If you think we are right, follow. If not, we are sorry. And also those mga viewers and listeners, sana wag kayong magsasawa na makikinig sa Energy FM 90.3. Lahat ng mga dito, yung mga binibigyan nila ng mga mensahe, at lalong-lalo na si Kain Syuk tsaka si Jay Oriles, they are legitimate. Binibigay nila yung proper information sa atin sa community, at magpapasalamat tayo sa kanila. Yung mga ano ang hindi natin nalalaman, through their great cooperation nalalaman natin yan. Kaya taos puso ako'y nagpapasalamat sa iyo dalawa, at yung ating management ng Energy FM, sana wag kayo magsasawa na sa pag-invite sa akin. Of course. Isang text lang, within 5 minutes to 10 minutes, nandito na ako sa iyo. Yes. At proud naman, sana maglalagay ako ng elevator dito para hindi na ako mahirapan naman. Pwede. Ay naku, pag-akyat ka at immediately gusto mo upo ako magsasalita ako, I take few minutes, mahirapan naman. Alam mo, for story, naku. Masasanay ka, araw-araw kung pupunta dito, Doc Asyok. Hanap ako ng pledge. Sabihin ko na sa mga kaibigan ko, yung mga good mayors, vice mayors, mag-pledge sila sa Energy FM. Parang bibili tayo ng isang portable elevator. Parang yung mga pagpupunta sila dito, pati sila makaka-beneficiaries yan. That's right. Sabi niya, alam mo, may portable elevator, good for 2, good for 4. Very reasonable price. I think 600-700,000 you can avail. Okay. Kasi marami mga mayors, marunong sila na magmumudmud naman ng pera. Bakit hindi sila magmumudmud sa Energy FM para sa elevator? Pasensyahan na, yan na. Maraming salamat, Dr. Asyok. Sabay nyo na naman po ang isa namang edisyon ng Coffee Break. Kasama nyo po si Jay Oriles. At Insyong T, siyempre, hanggang sa araw po naman ng bukas, abangan po ninyo ang ating talakayan sa Buluwagan bukas. Yes. At muli, pagbati ko sa aking misis, happy anniversary, Lalaine, ni Mama Loves ko dyan. Happy anniversary. Congratulations sa partner. Ano? Okay. 2 minutes before 11, you hang time for the next program. Maraming salamat, Dr. Asyok. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you very much. Siyempre, tuloy-tuloy ang pakikinig natin sa 90.3 Energy FM. Ayan ha, Energy FM. Ito, brother, may 2 minutes sabi niya, hingi ako na 30 seconds. Babatin ko yung akin sister ko, yung Mrs. J. Oriles, si Sister Laling. Happy, 26. Napakaganda. Lumumpas ka na sa 25. Alam mo, pag 25 plus na yan, talaga stick to 1 na yan. Napakaswerte ni Brother J sa'yo, si Laling. Of course. Sana tuloy-tuloy yung pagmamahal mo. Huwag mo babawasan. Dakdakan mo pa. Salamat po, Doc Asyok. Okay. Happy anniversary. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Dito lang sa 90.3 Energy FM. Panggawa mong sabihing radyo. Hindi mo energy, masamsami. Simple lang sa isang pihit, sumasayang buhay ngayon. Ang dami nang nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Natural ang saya dito, natural kami dito, natural ang lahat, kaya kay bangga na tayo. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo energy. Ay bangga, Energy FM.